kung saan nagkamali itong sa hearing. At dito po talagang malaki ang punto ni Marcoleta kung bakit gumawa sila ng minority report. Isa ito sa napaka-importanting ginawa dapat ni Pinky Lacson at saka ni Tuta Soto pero hindi nila ginawa. Diyan pa lang makikita po natin. Papakita ko sa inyo, observe nyong mabuti kung paano niluluto nitong mga ito. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inungkat ang bahay sa 30 Tamarind Street sa South Forbes na sinasabing nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Si Speaker Tignan mo, pasok ng pasok. Ano sabi? Pakinggan nyo mabuti. Sinasabi ng Marcoleta na ang owner daw nung bahay ay si Martin Romualdez. sabi, si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, Pansinin mo, si Lacson ang sumasagot. Na kay Martin na tayo, di ba? Pinag-uusapan na yung bahay na binili sa Forbes ni Martin. Palapit na tayo kay Martin. Dahil nagsalita si Lacson, lumayo ulit tayo kay Martin. Nakikita nyo? sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Si Senador Rodante Marcoleta, dismayado raw na hindi ito masyadong natalakay sa pagdinig kahapon. 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Yan yung sinasabi. Diyan dinideliver yung pera. 1 billion monthly ata. Hindi ko na maalala yung eksakto. Basta malaking pera, mali-maleta dyan. Bakit importante yan? Yung 30 Tamarind. Kasi kay Romualdez yan. Ba't hindi yun ang inimbestigahan? Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. Ibig sabihin, ang nag-utos na dito mo dalhin sa bahay na ito, si Martin. So, tingnan mo si Marcoleta, nilalapit niya kay Martin. Tingnan mo si Lacson, nilalayo kay Martin. Sino pinaniwalaan? Si Bernardo. Nasaan? Kung sino-sino ipinagtuturo. Loko-loko no? Sana dapat mayroong mga tanong pa doon Yun ang sinasabi ko, dapat yung ginigisa. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Exactly. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan. Kaya nga investigation in aid of legislation Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Naalala nyo kanina sinasabi, yung sa balita ng SMNI, nabanggit lang yung pangalan ni Martin, natapos na kami. Pero ito babanggitin ulit dito sa report ng GMA. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Pinutol! Pinutol o naputol, hindi natin alam. Nabanggit lang ang pangalan ni Romualdez. Tapos, hindi natin alam. Di po natin pinagbibintangan ng GMA kung sinasadya nila ito. Yung pagkakat na yan. Hindi natin sila pinagbibintangan. Pero kung iisipin nating mabuti, isipin yung mabuti, parang ganyan ang naging istorya ng investigasyon. Pag iimbestigahan na at palapit na kay Martin Romualdez, cut! Diba? Yan po yung pinupunto ni Marcoleta. Cut! Anong sabi sa balita ng SMNI kanina? Nabanggit lang, yung diniscuss natin kanina, nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez natapos na kami. Sa GMA version, Ang tinutukoy ni Marcoleta, Martin Romualdez. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. wala na, tapos na. Ano yun? Nabanggit ng pangalan ni Martin Romualdez. tinutukoy ni Marcoleta ay ang mga sinabi ng nagtatagong dating Congressman Zaldico na unang nagbanggit tungkol sa bahay sa 30 Tamarind Street sa serye ng mga videong ipinost niya sa social media noong Nobyembre. Isa pa to si Saldico. Isa ka pa nawala ka na Hindi ko alam kung ito ay naabot na ni Martin Romualdez o ni question mark. Bakit? Alam naman natin, ito meron ng warrant pero hindi nila mapauwi. At ang sabi, di ba siya mismo sinabi nila Martin, diyan ka lang, wag ka nang uuwi. Dahil syempre pag nag-uwi yan, magsasalita. Kaya ito po yung isang sinasabi ko po sa inyo na lantaran po na mali yung pagpapakulong kay Bong Revilla. Dahil hindi po sila magkukulong doon ng may kinalaman dahil ituturo yung mastermind. Nagigets nyo po? Kasi pag nagkulong ka at alam nila at involved sila, ituturo niyan si Martin Romualdez Naiintindihan po natin. Kaya hindi nila kayang ikulong to si Saldico. Ituturo niyan si Martin. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street. Yan. Number 30, wag niyo kakalimutan yan. Lilista ko na nga. Number 30 Tamarind Street. Pupuntahan ko yan bukas. Number 30, puntahan natin bukas Papasukin kaya tayo ng guard. Mag-ahanap ako ng kakilala. Pipicturean natin. Para gamitin bilang bagsakan at Hindi, joke lang po yan Baka mamaya magdemanda na naman si Auntie Claire ng grave threat. ipakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo.
Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, sa mga opisyal na dokumento, ang Golden Peasant Holdings Corporation ang nakabili ng mansyon. So, sino ang naglayo sa usapin? Hindi si Lacson. E pinagtanggol niya, hindi yung kay Martin. Na ang ilang stockholder daw ay nakaupo sa ilang kumpanya ng dating speaker. We're not trying to implicate Talagang hindi mo i-implicate. Ipinagtatanggol mo nga eh. the former speaker. Hindi tayo nagtatarget dito. Talagang hindi mo tatargetin. Pinagtatanggol mo nga eh. Inilalayo mo nga kay Martin. Ikaw naman may pa-reverse psychology ka pa. Para kang bakla. Bakla ka ba? Hindi ako yung nagtatanong lang ha. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. Hindi naman ito Tingnan nyo. Abogado ka? Abogado ka ni Martin? Parang pinagtatanggol niya na, hindi, kay Diskaya yan. Kay Diskaya yan kasi tinuro na yung bahay. Doon na maglabag ng pera. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung pinapadalahan ni Saldico ng pera si Diskaya. Wow. Wow. Hindi ko sinasabing inosente si Diskaya. May sala din yan. Oh, kaya lang ang problema, si Martin po yun. Hindi si Diskaya. enough to implicate or to implead the former speaker. But Obvious, no? Sobrang obvious ni Ping Lacson dito. Ang tindi po nitong mama na ito. Hindi ba siya kinakalibutan sa ginagawa niya? Hindi siya abogado, nag-aabogado siya kay... Woo! this is something that DOJ or the ombudsman can follow through. Yan. So, pupunta tayo sa DOJ. Pupunta tayo sa ombudsman. Na sinasabi ni Amy Marcos, 2 buwan na nga yan eh. Follow through. May kinulong ng iba. Siya hanggang follow through. Parehas kayo ni Boying eh. Hahabulin nyo ba yan? Kaya sabi ko, huwag na kayo mag-imbestiga kung puro ombudsman na lang. Hindi yung ombudsman na lang. Ano pang ginagawa nyo dyan? Lumayas na kayo. We are only providing a lead for whatever it is worth. Sinusubukan Walang worth. You're worthless. Anong worth niyan? Parang provide lang namin yung lead para yung worth nun, maimbestiga ng ombudsman. Wala kayong worth.